Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, that calls me from a world of care and bids me at my Father's throne make all my wants and wishes known. In seasons of distress and grief, my soul has often found relief, and oft escaped the tempter's snare by thy return, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, the joys I feel, the bliss I of those whose hands your spirit burn with strong desires for thy return, which such sent to the place where God my Savior shows His face, and gladly take my station there, and wait for Thee, sweet hour of prayer. Sweet hour of prayer, sweet hour of prayer, thy wings shall my petition bear. To Him whose truth and faithfulness engage the waiting soul to bless. And since He bids me seek His face, believe His word and trust His grace, I'll cast on Him my every care and wait for Thee, sweet hour of prayer. Likas sa tao ang nagpapasalamat kapag nakatatanggap ng mga biyaya ng Panginoon. Ngunit paano kung humaharap sa mga pagsubok? Tulad ngayon, marami pong nalungkot, maraming nasaktan, maraming nag-aalala dahil nahuli na ang dating presidente, si Duterte, at ang lahat ng mga nagmama sa kanya ay talagang nalulungkot. Magagawa kayo nila magpasalamat sa Panginoon sa kabila ng ganitong kanilang nararanasan. Na ang tunay na pagpapasalamat sa Diyos ay hindi nababatay sa sitwasyon, kundi nababatay sa kanyang katapatan at sa kanyang kabutihan. So ating pag-aaralan ngayon na talata sa banal na kasulatan ay magpapaalala sa atin na ang tunay na pagpapasalamat ay dapat taos-puso
at ipinapahayag sa iba. Basahin natin ang Psalms chapter 9 verse 1. Ganito ang pagkakasabi. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Ulitin ko po, ito po'y awit ni David. Ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, nagpapasalamat kami sapagkat wala pong anumang nangyari sa buhay namin, ang mga nangyari noon sa kasalukuyan at sa darating na hindi ninyo alam, sapagkat kayo po ang namamatnugot, kayo pong namamahala, kayo pong nangangasiwa, at kayo po, Panginoon, ang may akda ng lahat ng bagay. Kaya dapat lamang ng lahat ng pasasalamat ay patungo sa inyo at sa inyo lahat at hindi nababatay sa aming sitwasyon. Sapagkat kung ganun po ang aming pasasalamat, agad itong mawawala sapagkat ang mga pagsubok sa buhay ay hindi mawawala sa amin. Kaya ngayong gabi, tulungan niyo kami, Panginoon, kung paano po kami magpasalamat sa inyo sa daan po ng pananalangin. Sapagkat ito po ang pinakadakilang bahagi ng panalangin ay ang magpasalamat sa inyo. Lahat ng ito'y samot dalangin namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Now, ang Psalms 9 ay sinulat ni Haring David bilang isang awit ng papuri. Isang awit ng papuri dahil sa kanyang katapatan at pagliligtas sa lahat ng kanyang mga kaaway. Now, sa kabila ng laban o pagharap ni David sa kanyang mga kaaway, mas pinili ni Haring David ang magpasalamat at purihin ang Diyos. Yun ang kanyang ugali. Sa kabila po ng lahat ng kanyang hinaharap na kaaway, mga pagsubok, ay mas pinili niya ang magpasalamat at magpuri sa Diyos. So ang panalangin ito ay hindi lamang para sa panahon ng tagumpay, kundi pati sa mga hamon ng buhay. So talatang ito, mga kapatid, mapapansin natin ang dalawang katangian ng tunay na pagpapasalamat sa Diyos. Una, ang tunay na papasalamat sa Diyos ay ginagawang buong puso. Hindi ito nababatay sa kondisyon ng kalagayan o sitwasyon, sirkunstansya, kundi ang pasasalamat sa Diyos, ginagawa itong buong puso. Balikan natin ang pagkakasabi ni Haring David. Ang sabi niya, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Binigyan niya ng diin ang kanyang pagpapasalamat ng buong puso sa kanyang sarili. So ang tunay na papasalamat ay hindi kalahati o hindi pag-alinlangan, kundi ito'y buong puso o taos puso ang ating pasasalamat. Bakit? Kilala ni David kung sino ang Diyos. Ganon din tayo. Kung kilala natin ang Diyos, anuman ang pangyayari sa buhay natin, magagawa pa natin magpasalamat ng taos puso sa Kanya. Hindi lang ito ipinapahayag na pasasalamat dahil sa magandang kalagayan, kundi kahit sa gitna ng mga pagsubok, dapat nating ibigay ang taos pusong pasasalamat sa Kanya. Halimbawa, kilala naman natin si Job. Si Job sa chapter 1, sa verse 21, sa kabila ng lahat ng kanyang ari-arian, maging ang 10 kanyang mga anak, at lahat ng kanyang ari-arian ay nawala sa kanya. Pero hindi niya nagawa ang mag-alburuto. Bagkus siya lumapit sa Diyos at sinabi niya, babasahin ko lang, Job 1:21, ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon din ang bumawi, purihin ang pangalan ng Panginoon. Isang paraan ng pagpapasalamat ni Job sa kabila ng lahat. At inamin niya na wala siyang dapat ikabahala o ikasama ng loob, mawalan man siya ng lahat ng bagay sa buhay sapagkat alam niyang ang Diyos ang pinagmumulan ng lahat ng ito. Wala tayong karapatang magalit kung tayo may mawalan
sapagkat alam natin may layunin ng Panginoon at alam natin ang layunin ng Diyos kay Job. Ito ay contest between God and Satan sa buhay ni Job. Ganon din naman sila Pablo at Silas, di ba? Sa Acts chapter 16, sila ay hinuli, ginulpi, binugbog, sinaktan at sila ay talagang binilanggo. At sa kanilang pagkabilanggo, mga kapatid, mahapdi pa ang kanilang mga sugat, sakit pa ang kanilang mga kasukasuan dahil sa bugbog na sinapit, ngunit sila'y umawit ng papuri. Ang kanilang pagpapasalamat ay dinaan nila sa mga awit. Kaya napakalaga po ang umawit kapag tayo'y sumasamba. Hindi natin binubulong yung awit, hindi natin inaawit sa isip lang. Kundi binubulalas natin ng buong lakas ng ating baga, isang paraan ng pagpapasalamat natin sa Diyos kung naunawaan natin ang ating awit. Kaya ang Diyos ay naluluwalhati sa awit ng kanyang mga tao dahil kinikilala ng mga tao niya ang kanyang kadakilaan. Isang paraan ng pagpapakita ng pasasalamat. Kanya nga, ang pasasalamat ay hindi dapat nakadepende sa ating emosyon. Hindi dapat nakadepende sa ating pakiramdam, kundi dapat nakadepende sa ating pananampalataya, sa ating paniniwala sa Diyos. So yung una na katangian ng totoong pasasalamat ay ang ginagawa nating buong puso. Ikalawa, ang tunay na pasasalamat ay ipinapahayag natin sa iba. Kaya po, huwag natin ikahiya na umawit ng malakas sa harap ng ating mga kapatiran. Pagka narinig ng mga kapatiran natin na tayo umaawit ng malakas, ibig sabihin nagpupuri tayo sa Diyos sa kabila ng ating mga problema. Hindi po ito pagkukunwari. No? Hindi tulad ng mga tao sa libutan, kunwari masaya sila sa mukha nila, pero giba ang puso nila. Sa atin, giba man ang panlabas natin, pero buo ang puso natin sa Diyos. Kaya nga sa ating pag-awit, pinapahayag natin ang ating pasasalamat sa harap ng iba. Kaya nga, ang tunay na pasasalamat ay ipinapahayag sa iba. Tingnan nyo ang talata. Basahin ko muli. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Alam mo sa awit, talagang napupurihan natin ang Diyos. Pinapahayag natin how great God is. Kaya nga, ang sabi ni David, aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. So ang pasasalamat sa Diyos, hindi dapat manatiling lihim. Hindi natin itinatago. Ito'y dapat ipinapahayag natin sa iba. Kaya nga napakalaga na kahit awit sa Salmo, i-share natin sa mga kapatid na may mga problema. Nakikita nila kung paano kang nagdidiwang. Ibinubulalas mo sa pamagitan ng awit kung gaano katindi, katibay pananampalataya mo sa kabila ng lahat sa ating Diyos. Kapag ibinabahagi natin ang kabutihan ng Diyos, na ipapalaganap natin ang pananampalataya at nabibigyan natin ng inspirasyon ang mga tao nasa ating kapaligiran na puno ng problema, puno ng kabigatan. Halimbawa, sa Biblia, sa 10 kitongin. Yung 10 kitongin, tungtuwa sila, sumisigaw, sabay-sabay silang tumatawag sa Panginoon at mahabag ka sa amin. Lahat sila ay talagang punong-puno ng problema. Pero sila ay pinagaling lahat. Pinagaling lahat. Pero ilan lang ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon? Isa lang. Kaya yung isang yon, hindi lamang siya nakatanggap ng kagalingan pisikal, natanggap niya rin ang kagalingang espiritual. Kaya nga, sa ating pagpapasalamat sa ating Panginoon, dapat nating ipahayag upang magkaroon sila ng inspirasyon na sila din ay sumampalataya sa Panginoon nating Diyos. So, ang lahat ng ating pasasalamat ay dapat maging patotoo sa lahat ng ating kakilala, kamag-anak. Pakita natin ang kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating pasasalamat.
Alam niyo, may isang bata, binigyan siya ng tatay niya ng isang mamahaling laruan. Sa tuwa niya, grabe yung batang ito, sa tuwa niya, kayang iningatan ang laruang ito, itinago niya, inilihim niya. Pumuputok ang puso niya sa katuwaan dahil binigyan siya ng tatay niya ng isang magandang laruan. Pero nakita niya isang bata sa kapitbahay, isang kahoy na laruan lamang na kalesa na binigay ng kanyang tatay, dinala ito sa labas at winiwagayway niya sa mga kabataan, eto, ang regalo ng tatay ko, napakabait ng tatay ko. Lahat ng mga kaibigan niya, natuwang-tuwa rin, nagsisigaw sila, halakhakan sila sa kaligayahan. Saan ka doon? Katulad, nakatanggap ka ng dakilang biyaya sa Diyos at tinago mo mag-isa. O nakatanggap ka kahit maliit, ipinahayag mo sa marami. Alin ang tama ron? Kaya nga, sa ating pagpapasalamat, dapat lang may pagsamba sa ating Panginoon. Siya ang ating nadadakila. So ang pusong puno ng pasasalamat ay isang pusong malapit sa Diyos. Hindi lang malapit, malapit sa Diyos. Dahil lumalabas sa Kanya ang katangian ng Diyos na isang magalaking tao. Tulad ni David, naway patuloy nating ipagsigawan ito. Ang sabi ni David, ako'y magpapasalamat sa Panginoon ng buong puso ko. Aking sasabihin sa lahat ang kahangahangang mga gawa mo. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kadakilaan, pribilehiyo. Na anumang sandali, anumang kalagayan namin, anumang natanggap namin, pagsubok man o pagpapala, mayroon kaming karapatan at pribilehiyong magpasalamat sa iyo ng taos-puso. At kailangan naming ipahayag ito sa iba. Sa pamamagitan ng pasasalamat namin sa awit, pasasalamat namin sa mga kapahayagan ng kagalakan ng iyong kadakilaan. Maraming salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.